Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kailangan na maging maingat ni Luka Doncic sa mga susunod na game ng Los Angeles Lakers dahil kahapon sa naging tapatan ng Lakers at ng Denver Nuggets ay muling natawagan ng technical foul ng Slovenian superstar. Dahilan kung bakit mayroon na siyang 15 total na technical foul sa regular season na ito. Kapag nakaisa pa nga siya mga kaibigan ay masususpindi na siya ng 1 game. Bawat dalawang technical foul matapos nang maabot ang 16 technical fouls ay magre-resulta din nga ito sa suspension. So kung umabot pa man nga siya sa 18 o 20 na technical fouls ay dalawang suspension pa nga yan mga kaibigan. At kailangan talaga mag-ingat ni Lucas sa natitirang 18 or 19 games ng Los Angeles Lakers dahil napakadikit nga ng standings at nagtamo pa ng injury sa kanyang tuhod si DeAndre Ayton. Isang talo pa nga at pwede na silang mahabol ng Phoenix Suns at ayaw nga yan na mangyari ng Lakers dahil babagsak na nga sila sa play-in spot sa 7th seed at bukod na lang nga sa kailangan mong dumaan sa play-in tournament para lamang makapasok sa playoffs, nakaabang na din nga sa iyo ang napakalakas sa team ng San Antonio Spurs at ng OKC Thunder sa first round ng playoffs kung sakali. Kaya naman as much as possible ay kung kakayanin lang naman ay gusto nga ng Lakers at ng kanilang mga fans na kontrolin ni Luka Doncic ang kanyang emosyon at pagreklamo sa mga official dahil ang bawat game ngayon ay talagang napakahalaga mga kaibigan, lalo na't nagpepestuhan na nga mga team para sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Stephen Curry. Sa kasalukuyan ay hawak niya nga ang record para sa pinakamadaming 3 points na nagawa sa kasaysayan ng NBA. Ang saktong numero ay 4,233 na 3 points at malaki nga ang agwat niya sa pangalawa na si James Harden. Halos 1,000 nga ang pagitan nila mga kaibigan. Ganun pa man tanggap at naniniwala si Steph Curry na hindi unbreakable o hindi imposible na may makakasira din ng kanyang record. Nagahari na nga daw sa NBA ngayon ang volume at tulad lamang nila Ray Allen at Reggie Miller, may oras lang nga daw sila. Isa nga daw itong bagay na aabangan niya sa susunod na dekada. At ayon nga sa 2-time MVP Stephen Curry ay nakita niya si Anthony Edwards at ng rookie Concanupel ng Charlotte Hornets bilang dalawang very solid candidates na makakakuha ng record na ito. At may punto nga dito si Steph Curry. Noon nga ay gumawa ako ng video na mga sa palagay ko unbreakable record sa NBA at hindi ko sinama ang 3-point record ni Stephen Curry at ayon nga sa iba ay hater daw umano ako ng 2-time MVP. Ganun pa man ay common sense lang naman ang kailangan dito. Kung si Curry nga sa kanyang first 5 years sa NBA ay madami siyang injury na natamo pa at nag-average lamang siya ng 5 3-point attempts per game, kumpara mo nga sa mga players ngayon na normal na ang 10 or more 3-point attempts per game. Obviously, advantage ito ng mga player ngayon. Kung 2 out of 5 nga na ipapasok ni Curry per game noon, habang sila Concanupel ay 4 out of 10, times 2 na nga kaagad yan mga kaibigan. Subalit hindi ibig sabihin nito na mas magaling silang shooter kay Curry. Sadyang nagbabago lang nga ang basketball at very 3-point oriented na ang mga opensa ngayon at malaking dahilan nga dyan ay ang impluensya ni Stephen Curry sa makabagong henerasyon ng mga basketball players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?